Kamusta po ako, si Dotra Mila de la Paz? Sa loob ng mahigit 25 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makipag-usap sa mga kababaihan sa aking gynecology practice, kung saan ibinabahagi nila ang kanilang mga kagalakan, takot at mga pinakapersonal na katanungan. At gusto kong simulan ang ating pag-uusap ngayon sa isang tanong mula sa akin, isang tanong na maaaring medyo kagulat-gulat sa una. Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakamakapangyarihan at suportado ng agham na paraan para mapanatili ang inyong sigla, lakas ng pelvic at malalim na diwa ng pagkababae pagkatapos ng edad 60 ay sistematikong hindi na unawaan, ikinahiya at binaliwala sa halos buong buhay ninyo? Paano kung ang paraang ito ay hindi isang bagong tableta, isang mamahaling cream, o isang nakakapagod na ehersisyo, kundi isang bagay na taglay na ninyo, isang likas na bahagi ng inyong sariling katawan? Nakikita ko ang pagdududa sa mga mata ng marami sa aking mga pasyente kapag una kong binabanggit ito. Pinaniwala tayo sa isang paulit-ulit at malawakang alamat sa ating kultura, ang ideya na ang pagiging sensual at sexualidad ng isang babae ay may expiration date na nakatatak sa petsa ng huling regla. Sinasabi sa atin sa mga paraang banayad at hindi gaanong banayad na ang kabanatang ito ng ating buhay ay sarado na. Ito na raw ang panahon para sa mga komportabling sapatos, pag-aalaga ng apo, at mga tahimik na libangan habang ang masigla at mapagmahal na babae na dati kayo ay inaasahang dahan-dahang maglaho na lang. Ang pananaw na ito ay hindi lamang malalim na nakakainsulto, ito ay nakakasama sa medikal at psikolohikal na aspeto. Ipinagkakait nito sa mga kababaihan ang isang mapagkukunan ng kagalakan, kalusugan at lakas na, sa katunayan, ay mas mahalaga pa sa ating mga huling taon kaysa dati. Ang katotohanan ay ang kakayahan ng inyong katawan para sa kasiyahan ay hindi isang mababaw na bagay. Ito ay isang pangunahing bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ang mismong gawain na tatalakayin natin ngayon, ang pagbibigay kasiyahan sa sarili, ay isang makapangyarihang prosesong pisyolohikal na maaaring lubos na mapabuti ang inyong buhay pagkatapos ng 60. Ito ay isang sikreto na nakatago sa paningin ng lahat, isang pag-uusap na ibinubulong lamang. Ngunit hindi na ngayon. Ngayon ilalabas natin ito sa liwanag. Gigibain natin ang mga alamat at papalitan ang mga ito ng agham-habag at mga praktikal na sikreto na maaaring muling gisingin ang inyong katawan, patibayin ang inyong pisikal na lakas at muling ikonekta kayo sa masigla at pambabaeng diwa ng inyong pagkatao. Ibabahagi ko sa inyo ang 6 na sikretong mahigpit na binantayan na nakabatay sa agham medikal na magbabago sa paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa inyong sariling katawan at sa hindi kapani-paniwalang potensyal nito para sa kasiyahan at kalusugan hanggang sa inyong 60s, 70s, 80s, at higit pa. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa inyong kabataan. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa buo at maluwalhating kapangyarihan ng inyong edad. Ang unang sikreto ay marahil ang pinakapundamental dahil tinutugunan nito ang pinakakaraniwang pisikal na hadlang na kinakaharap ng aking mga pasyenteng lampas 60. Tinatawag ko itong ang sikreto ng hormonal harmony sa pamamagitan ng paghaplos. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay maaaring humantong sa isang kondisyon na tinatawag na genitourinary syndrome of menopause, GSM, na kadalasang nagsasangkot ng vaginal atrophy. Ibig sabihin nito ang mga tissue ng ari at vulva ay maaaring numipis, matuyo, mawala ng pagkaelastiko at maging mas marupok. Para sa milyon-milyong kababaihan, ito ay direktang nangangahulugan ng discomfort, iritasyon at maging matinding sakit, hindi lang sa pakikipagtalik sa partner, kundi sa anumang uri ng intimong paghaplos. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay ang simpleng pag-iwas.
Ang sakit ay tinitingnan bilang isang senyales na ang katawan ay nagsasara na at ang tanging dapat gawin ay tanggapin ang bago at hindi komportabling katotohanan ito. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang kulang, ito ay nakakapinsala. Kapag iniiwasan natin ang paghaplos dahil sa sakit ang mga tissue, ay nakakatanggap ng mas kaunting daloy ng dugo na maaaring lalong magpalala sa atrophy sa paglipas ng panahon. Nagiging isang self-fulfilling prophecy ito ng paghina. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng pagtugon dito. Ang inyong kaginhawahan ay hindi isang luho. Ito ay isang hindi mapag-uusapang pangangangailangan para sa kasiyahan at kalusugan. Kapag kayo ay pisikal na komportable at malusog ang inyong mga tissue, hindi lamang ninyo nararanasan ang kasiyahan, kundi pinoprotektahan din ninyo ang inyong kalusugang urogenital na binabawasan ng panganib ng mga impeksyon sa ihi-uti at iba pang komplikasyon. Ang pagbawi sa pisikal na kaginhawahang ito ay isang gawa ng malalim na pag-aalaga sa sarili. Ito ay pagsasabi sa inyong katawan, mahalaga ka pa rin. Mahalaga ang iyong kaginhawahan. Mahalaga ang iyong kasiyahan. Ang solusyon ay praktikal, madaling makuha at may dalawang pangunahing bahagi. Una, dapat nating makilala ang pagkakaiba ng lubricant at moisturizer. Isipin ito na parang skincare para sa inyong mukha. Ang lubricant ay para sa isang partikular na aktibidad, parang pagsusuot ng sutlang blusa para sa isang espesyal na okasyon. Binabawasan nito ang friction sa sandaling iyon. Inirerekomenda ko ang isang dekalidad na water-based o silicone-based na lubricant. Iwasan ang anumang may pabango, pampalasa o warming sensations dahil maaaring magdulot ito ng iritasyon sa mga sensitibong tissue. Ang lubricant ay dapat ilagay ng sagana bago at habang ginagawa ang anumang pagsasanay sa pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ang ikalawang bahagi ay ang pang-araw-araw na moisturizer. Ito ang inyong daily face cream, ngunit para sa inyong vulva at ari. Ang isang nakalaang vaginal moisturizer na ginagamit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay tumutulong sa mga tissue na mapanatili ang tubig na nagpapanumbalik ng kanilang natural na kahalumigmigan at pagkaelastiko sa paglipas ng panahon. Hindi ito para sa isang aktibidad. Ito ay para sa pangunahing kalusugan. Naalala ko ang isang pasyente, si Carmen, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu City. Dumating siya sa akin na kumbinsidong tapos na ang kanyang intimong buhay. Masakit talaga, Doc Ramila. Sabi niya sa akin, ang boses niya ay puno ng pagsuko. Parang papel de liha. Siguro ganito na talaga. Sinimulan namin siya sa isang simpleng regimen, isang vaginal moisturizer tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes at isang magandang silicone lubricant para kapag handa na siyang mag-explore. Makalipas ang 2 buwan, bumalik siya na may ganap na ibang enerhiya. Hindi lang sa hindi na masakit, sabi niya habang nakasandal pasulong. Pakiramdam ko, makatas ulit ako. Pakiramdam ko ako na ulit ito. Ang simpleng konkretong aksyon na yon ng pagbibigay ng moisture ay hindi lamang nagpagaling sa kanyang mga tissue. Nagpagaling ito ng isang bahagi ng kanyang espiritu na akala niya ay nawala na magpakailanman. Ngayon, gusto kong kumustahin kayo. Nakaranas na ba kayo ng panunuyo o discomfort na nag-udyok sa inyong mag-atubiling hawakan ang inyong sarili o maging intimo? Ito ba ay isang hadlang na inyong kinaharap? Kung ang bahaging ito ng ating pag-uusap ay nakatulong at tumutugma sa inyong pinagdadaanan, paki-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi ito isang issue para sa inyo o hindi ninyo ito nakitang kapakipakinabang, paki-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na iakma ang mga talakayang ito sa kung ano talaga ang kailangan ninyo. Ang ating ikalawang sikreto ay direktang nakabatay sa una, mula sa mga panlabas na tissue patungo sa malalim at pundasyong mga kalamnan ng inyong core. Ito, ang sikreto ng lakas ng pelvic floor.
Sa loob ng maraming henerasyon, ang tanging pagkakataon na tinuruan ang mga kababaihan na isipin ang kanilang pelvic floor ay sa konteksto ng pag-iwas sa pagtagas ng ihi, lalo na pagkatapos manganak. Sinabihan tayong gawin ang ating mga kegel para mapigilan ang nakakahiyang sitwasyon ng pag-ubo at pagbahing. Ang lumang paraan ay tingnan ang grupo ng mga kalamnan na ito bilang purong functional at sa totoo lang medyo istorbo. Kung hindi tumatagas, hindi natin ito iniisip. Ang pananaw na ito ay hindi nakikita ang buong punto kung ano ang ginagawa ng makapangyarihang muscular sling na ito para sa ating lakas postura at pinakamahalaga sa ating kakayahan para sa kasiyahan. Ang pelvic floor ay hindi lang isang dam na pumipigil sa ihi. Ito ang mismong sahig ng inyong powerhouse, ang sentro ng inyong potensyal para sa orgasmo. Ang kahalagahan ng isang malakas at nababaluktot na pelvic floor para sa isang babaeng lampas 60 ay napakalaki. Habang tayo ay tumatanda tulad ng anumang ibang kalamnan sa katawan, ang pelvic floor ay maaring humina kung hindi ginagamit. Ang isang mahinang pelvic floor ay hindi lamang humahantong sa incontinence, kundi pati na rin sa nabawasang pakiramdam sa anumang uri ng sexual na aktibidad. Ang mga contraction na lumilikha ng sensasyon ng orgasmo ay nagmumula sa mga kalamnan na ito. Ang isang mahina at atrophied na kalamnan ay nagdudulot ng isang mahina at mapurol na sensasyon. Sa kabaligtaran, ang isang malakas toned at tumutugon na pelvic floor ay humahantong sa mas matindi at mas malalim na mga orgasmo. Bukod dito, ang sinasadyang paggamit ng mga kalamnan na ito sa panahon ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa buong clitoral network at mga nakapaligid na tissue na nagpapahusay sa pagka-arouse at pagiging sensitibo. Binabago nito ang isang pasibong karanasan sa isang aktibo at makapangyarihang isa. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng panunood ng isang konsyerto mula sa likurang hilera at pagiging nasa mismong harapan na nararamdaman ang pagyanig ng bass sa iyong buong katawan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng lakas mula sa loob palabas, isang lakas na sumusuporta sa iyo sa pisikal at nagbibigay kapangyarihan sa iyo sa sexual. Ang solusyon ay lampasan ang malabong payo na gawin lang ang iyong kegels at tungo sa isang maalalahanin at intensyonal na pagsasanay. Narito kung paano ito gawin ng tama. Una, hanapin ang tamang mga kalamnan. Sa susunod na kayo ay umiihi, subukang pigilan ang daloy sa gitna. Ang mga kalamnan na ginagamit ninyo para gawin iyon ay ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Iyon ang pakiramdam na hinahanap ninyo. Huwag itong ugaliin dahil maaari itong makasagabal sa tamang pag-ihi. Gamitin lamang ito upang matukoy ang mga kalamnan. Ngayon, humanap ng komportableng posisyon, nakaupo o nakahiga. Huminga palabas at dahan-dahang i-contract ang mga kalamnan na yon, itaas. Ang mga ito pataas at paloob. Isipin ninyo na sinusubukan ninyong pulutin ang isang maliit na holen gamit ang inyong ari. Dapat itong maging isang banayad panloob na pag-angat, hindi isang pagpiga ng inyong puwit o hita. Hawakan ang contraction sa bilang ng 3 hanggang 5 segundo habang normal na humihinga. Pagkatapos ganap na i-release ang mga kalamnan sa bilang ng 3 hanggang 5 segundo. Ang pag-release ay kasing halaga ng contraction. Ulitin ito ng 10 beses. Ito ay isang set. Subukang gawin ng 3 set sa isang araw. Maaari ninyo itong isama sa inyong pang-araw-araw na buhay habang naghihintay sa red light, sa inyong sasakyan, sa panahon ng commercial break sa TV, o bago kayo bumangon sa kama sa umaga. Sa panahon ng pagbibigay kasiyahan sa sarili, maaari ninyong sinasadyang i-contract ang mga kalamnan na ito habang papalapit sa orgasmo upang patindihin ang rurok. Meron akong pasyente si Susana, isang 62 taong gulang na dating executive mula sa Baguio City na nadidismaya sa tinatawag niyang nawawalang orgasmo. Nararamdaman niya ang pag-akyat, ngunit ang rurok ay hindi kasiya siya.
Nagtrabaho kami sa isang dedikadong gawain para sa pelvic floor. Mahirap para sa kanya sa simula na ihiwalay ang mga kalamnan. Ngunit nagtiyaga siya. Mga isang buwan sa kanyang pagsasanay, nagpadala siya sa akin ng isang email na may subject line na fireworks. Inilarawan niya kung paano sa pamamagitan ng sinasadyang paggamit ng kanyang bagong pinalakas na pelvic floor sa panahon ng pagbibigay kasiyahan sa sarili naranasan niya ang isang orgasmo na may tindi na hindi niya naramdaman sa loob ng 30 taon. Isinulat niya, "Akala ko ang bahaging yun ng buhay ko ay isang alaala na lamang. Hindi mo lang ako binigyan ng isang ehersisyo. Ibinalik mo sa akin ang isang bahagi ng aking kapangyarihan. Kayo naman po, bago ba sa inyo ang ideya ng pag-eehersisyo ng inyong pelvic floor para sa layunin ng kasiyahan? Naramdaman niyo na ba na ang inyong mga sensasyon ay naging hindi na gaanong matindi sa paglipas ng mga taon kung nakita ninyong makabuluhan ang sikretong ito at nararamdaman ninyong ito ay isang bagay na maaari ninyong subukan ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1. Kung ito ay tila hindi nauugnay o kapaki-pakinabang sa inyo, paki-type ang 0. Binabasa ko ang bawat isang piraso ng feedback. Dadalhin tayo nito sa ating ikatlo at marahil pinakamalalim na sikreto na kinasasangkutan ng pinakamahalagang sexual na organ na mayroong kayo ang inyong utak. Ito ang sikreto ng muling pagising ng sistema ng nerbiyos. Ang lumang paraan ng pag-iisip tungkol sa pagbibigay kasiyahan sa sarili kung iniisip man ito ay madalas na nakatuon sa layunin. Ang layunin ay orgasmo na hinahabol sa pamamagitan ng isang paulit-ulit na pamamaraan na gumana noon. Ito ay isang pamilyar na landas na paulit-ulit na tinatahak. Ngunit habang nagbabago ang ating mga katawan sa mga pagbabago sa hormones at sensitivity ng nerbiyos, ang luma at pamilyar na landas na iyon ay maaaring minsan ay maging masukal at humantong sa isang dead end. Kapag ang karaniwang pamamaraan ay hindi na nagbubunga ng parehong resulta, maraming kababaihan ang naghihinuha na ang destinasyon mismo, ang kasiyahan, ay hindi na maaabot. Nararamdaman nilang sila ay sira o manhid at sila ay simpleng humihinto sa pagsubok. Ito ay isang kalunos-lunos na hindi pagkakaunawaan kung paano gumagana ang ating sistema ng nerbiyos. Ang inyong katawan ay hindi isang makina na may iisang on switch. Ito ay isang malawak, magkakaugnay na tanawin ng sensasyon at ang mapa ay hawak ng inyong utak. Ang kahalagahan nito ay nakasalalay sa konsepto ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo at muling ayusin ang mga koneksyon ng synaptic, lalo na bilang tugon sa pag-aaral o karanasan. Maaari ninyong literal na i-rewire ang inyong utak para sa kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bagong uri ng paghaplos, pagtuklas ng iba't ibang bahagi ng inyong katawan, at pagtuon sa sensasyon para sa sarili nitong kapakanan, sa halip na magmadali patungo sa isang layunin, lumilikha kayo ng mga bagong neural pathway. Maaari ninyong muling gawing sensitibo ang mga lugar na tila tulog at matuklasan ang mga ganap na bagong sentro ng kasiyahan na hindi ninyo alam na umiiral. Ang prosesong ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang bagong spot. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng inyong buong bokabularyo ng pandama para sa mga kababaihang lampas 60 na maaaring nakakaranas ng mga pagbabago sa clitoral sensitivity o nangangailangan ng mas maraming stimulasyon kaysa dati. Ito ang susi sa pag-unlock ng isang mas mayaman, mas napapanatiling at madalas na mas holistic na kasiyahan na hindi nakasalalay sa isang partikular na resulta. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng paglalakbay ng sensasyon mismo. Ang solusyon ay isang pagsasanay na tinatawag kong body mapping o pagmamapa ng katawan. Kinakailangan nitong maglaan kayo ng oras, halimbawa 15 hanggang 20 minuto, kung saan ang tanging layunin ninyo ay makaramdam,
Walang pressure na ma-arouse o magkaroon ng orgasmo. Magsimula sa pamamagitan ng pagtuon sa inyong paghinga, pagpapakalma sa inyong katawan. Pagkatapos gamit ang inyong mga kamay o isang malambot na piraso ng tela, simula ng pagtuklas sa inyong katawan nang may maalalahanin at mausisang paghaplos. Magsimula sa isang lugar na hindi sexual tulad ng inyong braso-leeg o mga talampakan. Bigyang pansin ang purong sensasyon. Ano ang pakiramdam ng magaan na presyon kumpara sa matatag na presyon? Ano ang pakiramdam ng isang mabagal na haplos kumpara sa isang pagtapik? Unti-unti lumipat sa mas sensitibong mga lugar ang inyong mga panloob na hitatian dibdib. Kapag papalapit sa inyong vulva, gawin ito ng may parehong pakiramdam ng banayad na pag-uusisa. Galugarin ang buong tanawin ng labya ang lugar sa paligid ng clitoris, ang perineum ng walang partikular na agenda. Ang layunin ay simpleng mangalap ng impormasyon ng pandama. Ano ang masarap sa pakiramdam? Ano ang kawili-wili? Ano ang kakaiba? Ang pagsasanay na ito ay muling sinasanay ang inyong utak na bigyang pansin ang isang mas malawak na hanay ng sensory input na muling ginigising ang mga nerbiyos at nagtatayo ng mga bagong landas para sa kasiyahan. Naiisip ko si Margarita, isang 75 taong gulang na artist mula sa Tagaytay. Inilarawan niya ang kanyang katawan bilang malayo, na parang nakatira siya sa kanyang isipan. Ipinagluluksa niya ang pagkawala ng madaling pagka-arouse na mayroon siya noong kanyang kabataan. Ipinakilala namin ang konsepto ng body mapping. Sa unang linggo wala siyang naramdaman, kundi pagkadismaya. Ngunit nagpatuloy siya. Sa ikatlong linggo nagkaroon siya ng isang breakthrough. Habang dahan-dahang hinahaplos ang balat sa kanyang panloob na hita isang lugar na hindi niya kailanman itinuring na erogenous, naramdaman niya ang isang biglaan, hindi inaasahang kislap ng kasiyahan na kumalat sa kanyang buong katawan. Napagtanto niya na ilang taon na siyang kumakatok sa iisang pinto, hindi alam na may 12-12 ng iba pang bukas na bintana sa buong bahay. Natututunan niyang linangin ang kasiyahan sa buong katawan niya na siya namang nagdulot sa kanyang mga orgasmo kapag nangyayari ang mga ito na maging mas kumpleto at buo. Gusto kong itanong sa inyo, tumutugma ba sa inyo ang ideya ng pakiramdam na manhid o hindi konektado sa mga sensasyon ng inyong katawan? Nararamdaman niyo ba na kayo ay natigil sa isang rutina pagdating sa paghaplos? Kung ang sikretong ito ng muling paggising ng nerbiyos ay nagbukas ng isang bagong pananaw para sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin gamit ang isang U sa mga komento. Kung hindi, mangyaring maglagay ng isang 0. Ang inyong tapat na feedback ay ang tumutulong sa ating komunidad na lumago. Ang ika-4 na sikreto ay nagpapalawak ng ating focus, palabas na nag-uugnay sa ating intimong kalusugan, sa ating pangkalahatang kagalingan. Ito ang sikreto ng pangkalahatang kalusugan. Ang lipas na paraan sa sexual na kalusugan ay ituring ito na parang umiiral sa isang vacuum ganap na hiwalay sa iba pang bahagi ng ating buhay. Kung may problema sa libido o arousal, ito ay tinitingnan bilang isang purong sexual na problema, madalas na may psikolohikal na sanhi tulad ng stress o isyu sa relasyon. Habang mahalaga ang mga salik na iyon, ganap na binabaliwala ng pananaw na ito ang malalim na biolohikal na koneksyon sa pagitan ng kung paano tayo kumakain, kung paano tayo gumagalaw, at kung ano ang ating nararamdaman sa ating mga sensual na katawan. Ngayon alam na natin na kung ano ang mabuti para sa inyong puso ay napakaganda rin para sa inyong clitoris. Hindi natin maaring ihiwalay ang ating sexual na sarili sa ating pisikal na sarili. Ang kahalagahan ng holistic na pananaw na ito para sa mga kababaihang lampasista ay hindi maaaring maliitin. Ang arousal ay sa panimula ay isang cardiovascular event. Nangangailangan ito ng matatag na daloy ng dugo. Ang clitoris ay isang napaka-vascular na organ na may libu-libong nerve endings, at para ito ay ganap na mamaga at maging sensitibo, kailangan nito ng malusog at walang hadlang na daloy ng dugo. Anumang bagay
na nakakasira sa inyong cardiovascular system tulad ng mataas na presyo ng dugo, mataas na kolesterol o isang laging nakaupong pamumuhay ay direktang makakasira sa inyong kakayahang ma-arouse. Bukod dito ang ating balanse ng hormone mood at antas ng enerhiya ay lahat ay malalim na naiimpluwensyahan ng ating dieta, ating pisikal na aktibidad at ating mga antas ng stress. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong buong katawan, direkta ninyong inaalagaan ang inyong kakayahan para sa kasiyahan. Ang sikretong ito ay nagbibigay kapangyarihan sa inyo na kontrolin ang inyong sexual na sigla, hindi sa pamamagitan ng isang misteryosong libido pill, kundi sa pamamagitan ng pang-araw-araw na mga pagpipilian na ginagawa na ninyo tungkol sa inyong kalusugan. Ang solusyon ay isama ang sexual na kalusugan sa inyong pang-araw-araw na gawi sa kalusugan. Gawin natin itong napaka-praktikal. Sa aspeto ng dieta, tumuon sa mga pagkaing nagtataguyod ng daloy ng dugo. Kabilang dito ang mga madahong gulay tulad ng spinach at malunggay na mayaman sa nitrates na tumutulong mag-dilate ng mga daluyan ng dugo. Ang mga healthy fats na matatagpuan sa avocado mani at olive oil ay mahalaga para sa produksyon ng hormone. Sa aspeto ng paggalaw, hindi ninyo kailangang magmarathon. Ang isang simpleng 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw marahil sa isang magandang parke tulad ng Rizal Park o Quezon Memorial Circle ay sapat na upang makabuluhang mapabuti ang inyong kalusugang cardiovascular. Ang mga banayad na ehersisyo tulad ng yoga o tai chi ay kahanga-hanga rin dahil hindi lamang nito pinapabuti ang sirkulasyon kundi pinapataas din ang inyong koneksyon at kamalayan sa inyong katawan. Sa wakas pamahalaan ang inyong stress. Ang talamak na stress ay nagpapalabas ng cortisol sa inyong katawan, isang hormone na aktibong pumipigil sa inyong libido. Ang isang simpleng 5 minutong araw-araw na pagsasanay ng malalim na paghinga mula sa tiyan ay maaring gumawa ng mga kababalaghan upang mapababa ang cortisol at ilipat ang inyong sistema ng nerbiyos mula sa isang estado ng fight or flight patungo sa rest and digest na siya ring estado na kailangan para sa rest and desire. Nakipagtulungan ako sa isang kahangahangang babae na nagngangalang Diana, isang 65 taong gulang na retiradong librarian mula sa Maynila. Inamin niya na siya ay isang couch potato at ang kanyang dieta ay binubuo ng maraming madaling ihanda at processed na pagkain. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo ng kumpletong kawalan ng pagnanasa. Patay na ang mitsa, sabi niya. Hindi man lang kami nag-usap tungkol sa sex sa unang buwan. Nag-usap kami tungkol sa pagkain at paggalaw. Hinamon ko siyang maglakad ng 20 minuto sa bywalk tuwing umaga at magdagdag ng isang serving ng madahong gulay at isang source ng healthy fat sa kanyang mga pagkain araw-araw. Ito ay isang maliit at kayang gawin na pagbabago. 6 na linggo, makalipas bumalik siya at sinabi sa akin ang isang bagay na kapansin-pansin. Kakaiba po, Dr. Adela Paz. Sabi niya, mas marami akong enerhiya, mas maganda ang mood ko at noong nakaraang linggo, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng kislap, nakaramdam ako ng pagnanasa. Napagtanto niya na ang kanyang mitsa ay hindi patay. Kulang lang ito sa gatong. Kaya hayaan ninyong tanungin ko kayo. Naisip niyo na ba na ang pagkain na inyong kinakain o ang inyong pang-araw-araw na paglalakad ay maaring magkaroon ng direktang epekto sa inyong libido at kakayahang makaramdam ng kasiyahan? Ito ba ay isang koneksyon na naisip ninyo na dati? Kung ang holistic na sikretong ito ay makatuwiran sa inyo at nararamdaman ninyong nakakatulong, pakitype ang WA. Kung sa tingin ninyo ito ay karaniwang kaalaman o hindi gaanong kapakipakinabang ang isang 0, ay ayos lang. Pinapahalagahan ko ang inyong katapatan. Ang ating ikalimang sikreto ay tumutugon sa isang paksa na para sa maraming kababaihan ng isang partikular na henerasyon ay napapalibutan pa rin
ng bawal at maling impormasyon. Oras na para baguhin iyon. Ito ang sikreto ng makabagong kagamitang pangkalusugan. Ang lumang paraan sa katunayan ang tanging paraan sa loob ng maraming siglo ay ang umasa lamang sa sariling mga kamay para sa self-stimulation. At habang ang mga kamay ay kahanga-hanga at maraming gamit na tool, hindi sila palaging ang pinaka-epektibo, lalo na habang kinakaharap natin ang mga pisikal na pagbabago na kaakibat ng edad. Ang mga kondisyon tulad ng arthritis ay maaring gawing mahirap o masakit ang paggamit ng kamay. Ang mga pagbabago sa nerve endings ay maaaring mga hulugan na mas pare-pareho, naka-target o mas matinding stimulasyon ang kailangan upang makamit ang parehong antas ng arousal tulad ng dati. Ang lumang pag-iisip ay madalas na naglalagay ng anumang bagay maliban sa sariling mga kamay bilang kakaiba, kahiya-hiya o isang bagay na para sa ibang uri ng tao. Ang lipas na paniniwalang ito ay pumipigil sa mga kababaihan na ma-access ang ilan sa mga pinakakapaki-pakinabang na therapeutic wellness devices na magagamit ngayon. Ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga modernong tool, particular na ang mga dekalidad na vibrator ay nakaugat sa pisyolohiya. Ang isang magandang vibrator ay hindi lamang isang sex toy. Ito ay isang makapangyarihang therapeutic device. Ang mga vibration ay naghahatid ng pare-pareho at nakatarget na stimulasyon na maaaring maging napaka-epektibo sa pagpapataas ng daloy ng dugo sa clitoral at vaginal tissues. Ang pinahusay na daloy ng dugo na ito ay hindi lamang mahalaga para sa arousal at orgasmo, ngunit tumutulong din itong alagaan ang mga tissue na pinapanatili silang mas malusog at mas tumutugon. Para sa mga kababaihan na nangangailangan ng mas maraming stimulasyon upang maabot ang orgasmo, ang isang vibrator ay maaaring magbigay ng stimulasyong yon ng mahusay at nang hindi nagdudulot ng pagkapagod o discomfort sa mga kamay o pulso. Para sa ilan, ito ay maaaring ang susi na magbubukas ng isang orgasmo na tila hindi na maabot sa loob ng maraming taon. Ang pagtingin sa mga device na ito bilang mga tool para sa kalusugan daloy ng dugo at physical therapy ay tumutulong na alisin ang stigma at nagbibigay daan sa atin na makita sila kung ano talaga sila, mga napaka-epektibong tulong para sa pagpapanatili ng ating intimong kalusugan at kasiyahan. Ang solusyon ay harapin ito ng may bukas klinikal at mausisang pag-iisip tulad ng gagawin ninyo kapag pumipili ng bagong sipilyo o massage gun para sa masakit na mga kalamnan. Kung bago kayo dito, inirerekomenda kong magsimula sa isang simple at hindi nakakatakot na external vibrator. Maghanap ng isa na gawa sa medical-grade silicone na ligtas para sa katawan, hindi buhaghag at madaling linisin. Maraming magagandang modelo ang kasya sa palad tahimik at idinisenyo para sa clitoral stimulation sa halip na ipasok. Hindi ninyo kailangan ng isang daang komplikadong setting. Madalas sapat na ang ilang antas ng intensity. Kapag ginamit ninyo ito, ilagay muna ang inyong dekalidad na lubricant para sa kaginhawahan. Magsimula sa isang mababang setting at galugarin ang mga sensasyon sa at sa paligid ng inyong clitoris. Ang layunin ay hindi gamitin ito bilang isang jackhammer, kundi bilang isang mapagkukunan ng malalim at matunog na vibration. Tingnan ito bilang isang kasosyo sa inyong pagtuklas, isang tool upang matulungan kayong makamit ang therapeutic na daloy ng dugo at kasiyasyang sensasyon na nararapat sa inyong katawan. Ibabahagi ko ang kwento ni Brenda, isang 70 taong gulang na byuda mula sa Davao City. Labis siyang nag-aatubili nung una kong iminungkahi ang isang vibrator. "Naku po, doktora, bulong niya namumula. Hindi ko po kayang bumili ng ganyan." Binago ko ang pananaw niya. Ipinaliwanag ko ang agham ng daloy ng dugo at kung paano maaaring maging therapeutic ang mga vibration para sa kalusugan ng kanyang tissue, tulad ng isang masahe para sa kalusugan ng kalamnan. Tinawag ko itong isang personal massager.
Ang maliit na pagbabago sa wika na ito ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na kailangan niya. Bumili siya ng isang simple online at sa kanyang susunod na appointment, kumindat siya sa akin. Ang maliit na messenger na yon ay ang bago kong matalik na kaibigan. Sabi niya, ginising nito ang mga bahagi ko na akala ko ay tulog na ng tuluyan. Bumalik na ang mga orgasmo ko at mas malakas pa sila kaysa dati. Lumipat siya mula sa kahihiyan patungo sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtingin sa tool sa pamamagitan ng isang lente ng kalusugan at kagalingan. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin dito. Ang ideya ba ng paggamit ng isang wellness device tulad ng isang vibrator ay naging bawal o nakakatakot sa inyo? Nakatulong ba ang paliwanag na ito upang mailagay ito sa isang bago at mas nakatuon sa kalusugan na paraan? Kung nakita ninyong nakakatulong o nakapagbukas ng isipan ang sikretong ito, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa isang book. Kung ito ay isang paksa na hindi kayo komportable o hindi ninyo nakitang kapakipakinabang, lubos kong nauunawaan pakitype ang isang sir. Sa wakas dumating tayo sa ika-6 at pinakapundamental na sikreto ang siyang sumusuporta sa lahat ng iba pa. Kung wala ito ang pinakamahusay na lubricants, ang pinakamatibay na pelvic floor at ang pinaka-advanced na mga tool ay hindi gaanong magagamit. Ito ang sikreto ng pagiging dalubhasa sa pananaw. Ang lumang kwento, ang kwentong sinabi sa ating lahat, ay ang pagtanda ay isang proseso ng magandang paghina. Para sa mga kababaihan, ang kwentong ito ay partikular na mapanlinlang pagdating sa ating mga katawan at ating sexualidad. Binabaha tayo ng mga mensahe na ang ating halaga ay nakatali sa ating kabataan at kakayahang magkaanak. Pagkatapos ng ista, inaasahan tayo ng kultura na maging mga nilalang na walang sexualidad. Ang pananaw na ito ay napakalakas na madalas natin itong isinasaloob nang hindi man lang namamalayan. Sinasalo natin ang kahihiyan ng pakiramdam na wala na sa kalakasan at ang paniniwala na ang ating mga pagnanasa ay hindi angkop o malaswa. Ang panloob na ageism na ito ay nagiging pinakamalaking hadlang sa ating sariling kasiyahan at sigla. Ang kahalagahan ng pagiging dalubhasa sa inyong pananaw ay paniniwalaan ng inyong utak. Ang kwentong sinasabi ninyo dito. Kung sasabihin ninyo sa inyong sarili, ang kwento na kayo ay masyadong matanda, na ang inyong katawan ay hindi na sexual na, ang inyong mga pagnanasa ay katawa-tawa, hindi kayo pisikal, na makakapag-relax at makakatanggap ng kasiyahan. Ang inyong sistema ng nerbiyos ay mananatiling nakalock sa isang estado ng banayad na tensyon at kahihiyan. Ang pahintulot na makaramdam ng kasiyahan ay ang pinakamabisang aphrodisiac sa mundo. Ang pagbawi sa inyong sexualidad pagkatapos ng siksinta ay isang radikal na gawa ng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang deklarasyon na kayo ay buo, na kayo ay masigla, at na ang inyong kasiyahan ay mahalaga para sa sarili nitong kapakanan, hindi para sa sino mang iba. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang inyong pagkababae at lakas ay hindi tinutukoy ng inyong edad, kundi ng inyong koneksyon sa inyong sariling puwersa ng buhay. Ang pagbabagong ito sa isip at emosyon ang susi na nagbubukas sa buong potensyal ng lahat ng iba pang pisikal na estratehiya na ating tinalakay. Ang solusyon ay ang sinasadya at aktibong muling pagsulat ng luma at negatibong script. Nagsisimula ito sa pagbibigay sa inyong sarili ng malinaw na pahintulot. Maaari ninyo itong sabihin ng malakas habang nakatingin sa inyong sarili sa salamin. Ako ay isang sensual at masiglang babae. May karapatan akong makaranas ng kasiyahan sa aking sariling katawan. Ang aking mga pagnanasa ay wasto at malusog. Isa pang makapangyarihang tool ay ang journaling. Maglaan ng oras upang isulat ang mga mensaheng natanggap ninyo tungkol sa sex at pagtanda noong kayo ay lumalaki. Kilalanin ang mga ito at pagkatapos ay sinasadyang magsulat ng isang bagong kwento para sa inyong sarili.
Ano ang ibig sabihin sa inyo na maging isang malakas at pambabaeng babae sa edad na 70? Ano ang magiging pakiramdam na ganap na manahan sa inyong katawan nang may kagalakan at walang kahihiyan? Sa wakas mag-schedule ng oras para sa inyong sarili. Ilagay ang aking oras o date sa sarili sa inyong kalendaryo. Ang gawaing ito ng pag-i-schedule ay nagtataas sa inyong pagbibigay kasiyahan sa sarili mula sa isang bagay na maaari ninyong gawin kung mayroon kayong libreng sandali tungo sa isang lehitimo at mahalagang bahagi ng inyong wellness routine. Pinagtitibay nito na ang inyong kagalingan ay isang prioridad. Naiisip ko si Helen, isang 78 taong gulang na pasyente na naging isang tapat na asawa at ina sa buong buhay niya. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, naramdaman niyang lubos siyang nawawala. Hindi ko na nga alam kung sino ako kung walang ibang inaalagaan ng pag-amin niya. Naramdaman niya ang isang malalim na kahihiyan sa paligid ng kanyang sariling katawan. Nagtrabaho kami ng ilang buwan sa bahagi ng pananaw. Dumating ang breakthrough nang magsimula siya ng isang simpleng pang-araw-araw na affirmation. Tuwing umaga sasabihin niya, ang aking katawan ay aking matalik na kaibigan at ito'y aking tratratuhin ng may kabaitan at pag-uusisa ngayon. Ang maliit na gawaing ito ay dahan-dahang nagsimulang sirain ang mga dekada ng pagpapabaya sa sarili. Ito ang pundasyon na nagbigay daan sa kanya na galugarin ng iba pang mga sikreto, bumili ng lubrikant, magsanay ng kanyang mga ehersisyo sa pelvic floor. Sinabi niya sa akin kalaunan, ang pag-aaral na bigyan ng kasiyahan ang aking sarili ay hindi talaga tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pag-aaral na maging sarili kong kaibigan na pumanig sa sarili ko sa unang pagkakataon sa aking buhay. Dadalhin tayo nito sa ating huling check-in. Naramdaman niyo na ba na ang lipunan o kahit ang inyong sariling panloob na kritiko ay nagparamdam sa inyo na ang inyong mga sensual na pagnanasa ay kahit paano ay hindi angkop para sa inyong edad? Nararamdaman niyo ba na ang pagbabago ng inyong pananaw ay isang mahalagang piraso ng puzzle na ito? Kung ang huling sikretong ito ay malalim na tumatak sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin sa isang no. Kung sa tingin ninyo ang inyong pananaw ay nasa mabuting kalagayan na o hindi ito gaanong makabuluhan, mangyaring magbahagi ng isang zoo. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, maglaan tayo ng isang sandali upang parangalan ang paglalakbay na ating tinahak. Natuklasan natin ang 6 na makapangyarihang sikreto mula sa pinakapraktikal at pisikal hanggang sa pinakamalalim at emosyonal. Natutunan nating lumikha ng hormonal harmony gamit ang mga moisturizer at lubricant na ginagawang kaginhawahan ng discomfort. Natuklasan natin ang ating malalim at panloob na lakas ng pelvic floor na ginagawang sentro ng lakas at matinding kasiyahan ang mga mahinang kalamnan. Sumabak tayo sa isang paglalakbay ng muling pagising ng sistema ng nerbiyos na muling iginuguhit ang mapa ng kasiyahan sa ating sariling mga utak sa pamamagitan ng maalalahaning paghaplos. Tinanggap natin ang pangkalahatang kalusugan na nauunawaan na ang pagkain na ating kinakain at ang paraan ng ating paggalaw ay direktang nagpapasigla sa ating pagnanasa. Inalis natin ang misteryo sa mga makabagong kagamitang pangkalusugan na binabago ang pananaw sa mga ito bilang makapangyarihang tulong para sa kalusugan at sensasyon. At sa wakas tinugunan natin ang ugat ng lahat sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa pananaw na binibigyan ng ating sarili ng radikal na pahintulot na maging masigla at sensual na mga nilalang na tayo noon pa man. Ang aking huling payo ngayon ay ito, maging matiyaga at lubos na mabait sa inyong sarili. Inalis ninyo sa pag-aaral ang isang buong buhay ng pagkondisyon at maling impormasyon. Hindi ito isang karera. Ito ay isang banayad mausisa at matapang na proseso ng pag-uwi sa inyong sariling katawan. Magkakaroon ng mga araw ng pagkadismaya at mga araw ng magagandang tuklas. Bawat hakbang na gagawin ninyo sa landas na ito,
gaano man kaliit ay isang tagumpay. Bawat sandali na pinipili ninyo ang pag-uusisa kaysa sa kahihiyan, binabawi ninyo ang inyong kapangyarihan at muling isinusulat ang kahulugan ng kung ano ang ibig sabihin ng maging isang babaeng lampas. At iyan ay nagdadala sa akin sa isang huling mahalagang aral sa buhay na higit pa sa silid-tulugan. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa paglaban sa edad. Ito ay tungkol sa pagyakap sa karunungan kalayaan at pagiging tunay na kaakibat nito. Sa loob ng mga dekada, maaring nakatuon kayo sa mga pangangailangan ng iba, ang inyong mga partner, inyong mga anak, inyong mga karera. Ang kabanatang ito ng inyong buhay ay isang paanyaya na ibaling ang mapagmahal na atensyon na iyon sa loob. Ang paglalakbay na ito ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay isang metapora para sa isang mas malaking paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagmamahal sa sarili. Gusto kong marinig mula sa inyo. Sa mga komento sa ibaba mangyaring ibahagi kung alin sa mga sikretong ito ang pinakatumatak sa inyo o marahil isang piraso ng karunungan na natututunan ninyo sa inyong sariling paglalakbay. Ang inyong kwento ay maaaring maging kislap ng pahintulot na kailangang mabasa ng isa pang babae ngayon. Kung nakakita kayo ng halaga sa ating pag-uusap, kung ipinaramdam nito sa inyo na kayo ay nakikita, nauunawaan at binibigyan ng kapangyarihan, lubos akong magpapasalamat kung ibabahagi ninyo ito sa isang kaibigan, isang kapatid na babae, o sino mang babae sa inyong buhay na nararapat marinig ang mensaheng ito. At syempre, mangyaring mag-subscribe para sa mas maraming tapat at nagbibigay kapangyarihang pag-uusap tungkol sa pamumuhay ng inyong pinakamasigla at malusog na buhay sa bawat edad. Salamat sa inyong oras at sa inyong tapang. Maging maayos po kayo.